What's up guys? Magandang gabi po sa inyong lahat. Akong muli ang inyong kaibigan, si Jupiter's TV, na magtuturo sa inyo ng negosyo, maliliit na negosyo, pagbibindor. No? Salamat sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. Sana tuloy-tuloy kayong mag-follow sa akin, mag-subscribe, mag-follow sa aking Facebook page, Jupiter's TV 2.0, sa aking YouTube channel. Ang ating topic ngayon guys ay ang barbecue. Barbecue ay talagang isa sa pinakamaganda ding negosyo ko na nadaanan, no? Nakapagnegosyo ako ng barbecue 3 months. Umaabot ako ng halos 4 months. Pero 3 months guys, na-hit ko ang 1 million guys. Nakita in 3 months. Ganon siya kalakas, no? Ang pwesto ko sa barbecue dyan sa may Bulihan Silang, Cavite. Bulihan Silang, Cavite, sa may gilid ng 7-Eleven. No, boundary ng GMA yan papuntang Dasmariñas, papuntang Dasmariñas, papuntang GMA, 4 na magka-boundary yan dyan Ang Bulihan, boundary ng Carmona, boundary ng GMA, boundary ng Silang, boundary ng Dasmariñas. So dito ako sa gitna guys. Nasa gitna ako, Barangay Bulihan. Talagang napakalakas ng aking negosyong barbecue. Ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa. Siyempre, iinganyo ko muna kayo magkano ang kinikita ko. Halos umaabot ako ng nakakaipon ako halos 900 mahigit, magwa 1M sa 3 buwan mahigit. Ganon siya kalakas guys, no? Bakit? Sobrang lakas naman. Opo, ganon po kalakas ang barbecue na tinitinda ko. Kasi ang barbecue ko, ang ihawan ko guys, halos nasa ang haba niya ay 2 dipa mahigit. Mga 2.5 dipa ang ihawan Ang ihawan, ang nag-iihaw, ang taga-ihaw ko, 3 tao ang taga-ihaw. Ang tinitinda ko guys na barbecue ay tulingan. Lista ninyo guys, tulingan, bangus, pusit, laman ng baboy na barbecue, pakpak ng manginasal na pitso, at saka manginasal na hita, at saka yung tainga ng baboy, at saka yung laman ng baboy guys. At yung longganisa, 9 na klase ang aking tinitinda. May ulo pa ng manok, 10. Iyon po yung aking ninegosyo dyan sa Bulihan Silang guys. Sobrang lakas talaga niya kasi bumibenta ako ng 25,000, 24,000 pag-araw ng Sabado at Linggo. At 3 araw yon, Biyernes, Sabado, Linggo, bumibenta ako na hindi bumababa sa 24,000 ang aking benta dyan. 24,000, 25,000, 24,000, ganun lang naglalaro. Pag-araw ng Sabado, Biyernes at saka Linggo, napakalakas. Pero pag-araw naman ng Monday to Thursday, ay ang benta ko lang ay mga 19,000, 18,000, ganon. Pero ang tubo ko dyan guys ay nasa 10,000. 10,000 guys ang tubo ko sa negosyo na yan. Sa 24,000 may net ako, labas lahat. May 10,000 akong malinis. Labas na lahat ang expenses. Kasi doon sa 24,000 kasi, ang kapital ko lang uling, at saka yung mga rekado lahat, ang naipamili ko lang ay nasa 7,500. 7,500 ang aking pinamili. Uling, lahat na yon. Mga sausawan, lahat. Kaya, ang laki po ng kita ko. Higit sa kalahati ang kita ko guys, no? Napakagandang negosyo ng barbecue. Dahil, hindi man siya, napakarami naman din kasing tao sa lugar na yan, no? Diyan sa may Bulihan. Mga bahay ng mga army. Kumbaga pabahay ang
lugar na yan, napakaraming tao dyan. Kumbaga, talagang non-stop ang pila sa aking negosyong barbecue. No? Ano ang gagawin sa negosyong barbecue, guys? Paano ninyo gagawin? Pero ang negosyong barbecue, talagang nakakapagod. Ang tulog ko lang, halos 4 na oras. Araw-araw yan. 4. Ako ang namimili sa... Pag hindi ako sa Binyan Palengke na mamalingke, doon ako sa Dasmariñas, Kadiwa na mamalingke. Guys, pagod lang na pagod pero napakagandang negosyo dahil siyempre kung kikita ako ng 10,000 sa isang araw, magkano ang isang buwan? Di nasa 300,000. Nasa 300,000 ang isang buwan, guys. O di 3 buwan, 900,000 na. Ganon? Ganon lang kasimple ang logic. So, ang tindiro ko, ang taga-ihaw ko 3. Tapos taga-tuhog, taga-tuhog ko, mga 3 din yata. Tapos may taga-bugaw ng langaw. Tapos may isang katulong ko na taga-abot ng bayad, taga-balot, siyam kami ang mga tauhan ko, guys, sa barbecue. Sobrang lakas po ng aking barbecue. Pinag-initan lang ako dyan sa lugar na yan, guys. Siyempre, 4 kasi na barbecuehan din yung aking pinabagsak. Kumbaga, yung mga maliliit na barbecue, yung taganyan lang yung kalahating metro lang na ihawan, maliliit, yung isaw, bumagsak po kasi sila, guys. Kumbaga, ganun kalakas ang aking negosyong barbecue. Kumbaga, pinag-initan lang din ako dyan sa lugar na yan dahil, siyempre, ang mga katabi ko dyan, mga gulayan, simi talipapa kasi yan eh. Maraming mga gulay-gulay kasi hindi maiwasan kasi yung aking ihawan sa sobrang lakas. Siyempre, hindi na gaanong bumibili ang mga tao ng gulay. Pinag-initan ako ng mga nagtitinda dyan, mga tindiro. Tapos, yung mga kangkong nila, yung kanilang mga dahon na gulay ay parang nalalantaan na sila, napupuno, namumuti sa agiw, no? Sa sobrang daming lumilipad na agiw pag mag-iihaw ka. So, sobrang doon, risk na din sa akin dahil pinag-initan nga ako. Maraming mga naririnig na mga salita. Siyempre, alam nyo naman ang tao, pag nakitang non-stop ang pila sa negosyo mo, pag-iinitan ka, kaiingitan ka, ganun po ang nangyari dyan sa negosyo ko dyan sa Bulihan. Ang rent ko pa lang dyan, guys, ang rent ko dyan, 40,000. Sa pwesto gilid lang yan, guys. 40,000 ang aking isang buwan na renta. Ganun po kalaki ang aking expenses. Nagrenta ako ng 40,000 sa ihaw-ihaw lang. So, ganun pa man, ang negosyong barbecue ay talagang maganda. Saan ko ba ginaya yung barbecue? Guys, ginaya ko lang yung barbecue sa Tiniment Taguig. Kasi nagmapagmasid ako eh. Kasi dyan sa Tiniment Taguig, ano yun? Parang halos nasa 30 na nag-iihaw-ihaw na nagkumpetensyahan sila. Pero ang daming mga taong bumibili, guys. Sa isang may nakapila, 5, 6, non-stop yun. Kasi napakaraming tao dyan sa Taguig, may bikutan. So, nainganyo, hanggang nagmamasid akong gano'n, Sabi ko, napagagandang negosyo na yan Paano kaya kung ako lang mag-isa, tas gayahin ko yung luto nila doon sa aming lugar. May magandang pwesto doon. Kaibigan ko yung doon, baka pwedeng rentahan ko. So, nairentahan ko, guys. Tapos, ang ginawa ko, dahil hindi pa naman ako marunong magluto, namimirata ako. Kumbaga, may yung tagaluto doon na marami naman tagaluto yung hiniram ko muna yung isa. Inooperan ko ng 20,000 yung isang taga-timpla. Siya ang taga-timpla. Sabi ko, bigyan kita ng 20,000 sa loob lang ng 5 araw. Pag 5 araw, matuto lang ako dyan sa, halos parang 4,000 ang isang araw, offer ko sa kanya. Matuto lang ako sa pagluluto ng ihaw-ihaw, yung pagtitimpla. Kasi sobrang lakas, guys eh. So, ganun pa man, pumayag, 20,000 ang offer ko. For 5 days lang siya sa akin.
So, sa madaling salita, nag-go yung aking negosyo na barbecue. Sobrang lakas guys. Non-stop ang customer. Talagang ang pinakamalakas kong negosyo na barbecue ay tainga, maskara ng baboy. Talagang ang pagluluto nun guys, ituturo ko. Bumili kasi ako ng mukha ng baboy, maskara. Tainga ng baboy. Ano yon? China yon. China, naka-frozen na yun guys eh. Mga matigas yung sako kasi naka-frozen nga yun. Yun yung anuhin mo, bilhin mo, mura lang ang kilo nun, nasa 150, 140 ang kuha ko nun. Ngayon, medyo 180 na daw yata, 180 ang ng baboy, 180. Kasi pumalo ng 340 yata ang laman at saka Yun tayo nga, nasa 180 at saka mura-mura siya ng kaunti. Napakalakas ng negosyo ng tainga ng baboy. Yan yung naka 30 kilos ako sa isang araw niyan. No, ang gagawin mo diyan sa tainga ng baboy ay pagkatapos mong kasi nakayelo siya, pakuluan mo siya guys. Pakuluan mo siya, latan, kumbaga palalambutin mo siya. Ang tainga ng baboy, lagyan mo siya ng suka, maraming suka. Palalambutin mo siya sa suka. No? Asin, timplahan mo. Asin, at saka suka, at saka lagyan mo na rin ng bitsin para templado na. No? Tapos pag nalambot na siya, pakuluan mo siya ng halos 1 oras ang tainga ng baboy. No? Tainga ng baboy, pakuluan mo siya ng mga 1 oras, lalambot na yan. 45 minutes. Malambot na siya pag maganda ang apoy mo. Tutusukin mo muna. Ngayon, pag malambot na siya, pag tinusok mo siya ng stick, malambot na siya, ang gagawin nyo, gayatin mo na. Pag-gayat mo, i-mix mo. Maraming mantika yung pinagpakuluan niya. Ang gagawin mo, i-mix mo siya pag malambot na. Nagayat mo na, i-mix mo siya, tapos lagyan mo ng food coloring, no, orange na food coloring, i-mix mo, tapos lagyan mo ng magic sarap, i-mix mo, ganon. So templado na yun guys. Pagkatapos mong i-mix yun, saka mo siya tuhugin. Tag ganito kalaki ang hiwa guys. 20 ang isang hiwa, no, 20 ang isang stick. Ang stick kasi talagang maganda din ang pangulam talaga. 2 stick talagang sulit na pangulam talaga ng mga customer. So napakaganda ng tubo ng tainga ng baboy. Higit po, doon ako kumikita ng malaki guys. Sa tainga ng baboy, higit siya sa mabinta kaysa lahat ng mga kasi siya malaki, 20 pesos, ang laki niya tingnan, no? Parang litid yan. Parang ugat ng litid ng baboy yung lumalagutok yung mga pag kumakain yung mga tricycle driver doon sa tainga ng baboy na barbecue. Lumalagutok sila Iyon ang gagawin nyo guys. Pag natuhog mo na lahat, saka mo na kayo ngayon computein ilang kilo ang binili mo. Ilang kilo, tapos magkano siya lumalabas. Doon ka mag-adjust magkano ang binta mo. So, halimbawa, kung ang kapital sa tainga ng baboy ay nasa 1,000 at 1,800 ang kapital, kaya mong palabasin ng 5,000 yan. Higit sa kalahati ang tubo. Ganon kaganda ang kita ng tainga ng baboy na barbecue. Napakalakas niyan guys. So ngayon, natuhog mo na lahat yung mga barbecue. No? Yung bangos, madali lang naman yung bangos guys. Pag yung bangos, biakin nyo lang yung dito, likod, tapos saksakan mo ng kamatis, sibuyas, luya, i-mix mo pino, gayatin mo yung pino, yung kamatis, sibuyas, luya, tapos i-mix mo, lagyan mo rin ng magic sarap yon, saka mo isaksak sa likod ng bangos. Ngayon, no? Ngayon, pag nasaksak mo na sa likod ng bangos, pahiran mo na ngayon ng magic sarap yung bangos, palibot, no? At saka asin, kaunting asin. Tapos saka mo So, nag-umpisa muna ako sa maliit, pakunti-kunti muna. 5 bangos, tapos 5 liempo, tapos 5
hita, 5 pitso. Ganun muna ang binibenta ko kasi yung misa ko kasi napakahaba doon nilagyan ko ng dahon ng saging. Doon ko hinihilira, tinatamba ko doon yung mga iahawin. Attract siya masyado guys. Isa sa napakaganda, dudumugin ka ng mga tao. Kung ang paninda mo attract, maganda ang display mo. So napakaganda ng negosyo na yon. So ang ano naman, ang ginagawa ko naman sa tulingan, papahiran mo lang ng magic sarap din o asin, no? Pahiran mo din ng asin. So ganito guys, ang pagtitimbang, halimbawa sa tulingan, ang kapital ko sa tulingan 27, 28 lang. Halimbawa, digital na timbangan yung tulingan. Itimbang mo yung isa, halimbawa 150 o 120 ang kilo ng tulingan, 120, ganyan kalaki. No? Ganyan kalaki, mga isang dangkal kalahati, isang dangkal mahigit. So, ang gagawin mo nun, itimbang mo. Iset mo muna yung digital timbangan ng tindira. Timbang mo to. Iset niya sa 120 ang kilo. O magkano? Pag ang timbang nun, 27 pesos kasi may presyo na yun. 27, 26, ganun. Ihiwalay na yon. O ito, 26, 27. Ito 29, wag yan kasi mataas. Ito, timbang, 26, 27. Dito, ihiwalay mo lahat yon. Ihiwalay mo lahat yon. Ganun ang style sa pamamalingki. Tapos hanggang sa makarami, makakuha ka ng 10 tulingan na ganun ang timbang. Naglalaro lang ng 26, 27 ang halaga. Ang binta ko naman nun guys, 65 pesos. Ganun kalaki. Isang dangkal mahigit, 65 pesos po ang binta. So, ang rekado nun, maliit lang, asin lang, pupunasan mo lang ng asin yun, magic sarap Ganon, hiwa-hiwaan mo ng kaunti, magic sarap. So, tapos saka mo tusukin yung stick. So, ganon, napakaganda ang negosyong tulingan guys. 65, maraming bibili guys kasi kasya na doon sa 2 tao. Isa pang pinakamalakas, ganon din ang ginagawa ko sa liempo. Ititimbang mo din, 65 din ang timbang ko. Di ba? Magpatabas ka ng liempo, ganon. Magkano pa lang ang baboy na kuha ko nung mga time na yon, ganon. So mamili ako ng liempo, mamili ako ng 10 hiwa, 10 piraso lang muna ang bibilhin kong liempo. So itimbang ko rin ng ganon guys. Kailangan 26, 27 ang timbang. Itimbang mo to ate, liempo. Pag 26, 27, iwalay ko rin. Ito naman isa, 32 ang timbang, i-reject yan or puputulan para mag 26, 27. Ganun ang ginagawa ko hanggang sa makasampu ako. Ganun ang style, guys, ng pamimili. So, 26, 27, ang binta ko naman nun, ko naman yon, mamarinate ko naman, mamasitas ang gamit ko, guys. Imamarinate ko ng mamasitas. Tapos, ang gagawin ko doon, sa liempo, no? Ang gagawin ko doon sa liempo, imamarinate ng mamasitas. 65 din ang benta ko. 65. So, ganun din sa bangus, guys. No? Ganun din sa bangus. Ang ginagawa ko sa bangus ay ganun din. Halimbawa, kung ang presyo ng bangus 140 ang kilo. Ganun din ang isa, ipatimbang ko 26, 27 ang timbang. Ang binta ko rin 65. So, ganun, inihaw na bangus, inihaw na liempo, inihaw na ganun din. Ganun din sa pakpak, yung hita, pitso, ganun din ang ginagawa ko. Hanggang doon lang naglalaro. Madaling araw ako namimili guys, alas 3. Natapos akong mamili, alas 5:30 na, mag-aalas 6 na. Grabe, nakakapagod, pero pagdating sa hapon na makita mo yung bumibili, dagsa, pagod na pagod ako. Ganun kasi ako sipag guys, hindi naman sa pagyayabang. Ganun ako na in love sa negosyo. In love ako sa pagninegosyo, lalo na yung barbecue. Talagang napakagandang experience ko. Biro mo, 3 buwan na, magwa 1 million na yung kita ko. Ang nangyari kasi guys, kaya natigil ako doon sa lugar na yon. Sa Bulihan Silang, nadisgrasya ako sa may checkpoint ng Carmona. Napunit na
dahil nakatulog ako mag-drive siguro sa sobrang pagod ko, sumalpok yung sinasakyan kong barako na motor ang gamit ko. Ito guys, taon 2012 ito nangyari. 2012. Sumalpok yung aking motor na barako na may magandang sidecar. Kasi yung barako na motor yun din ginagamit ko sa pagtutuyo na nagbagsak-bagsak ako sa mga tindahan, mga palengke na kasi yun din ang ginagamit ko sa pag-iitlog. Yun din ang ginagamit ko yung motor na yun, barako. Paborito ko kasing motor, sarili kong design yun eh. So ang nangyari, bumagsak doon sa mag-asawang security guard. Sumalpok. Ako ang nakatulog ako mag-drive. Kaya na-disgrasya ako guys, na hospital ako. Halos 15 days ako sa Lasal Hospital ng Dasmariñas. Yun ang dahilan bakit natigil ako doon sa lugar na yun, spot. Kasi ganun ako pag may nakita akong magandang spot sa pagninegosyo. Sabi ko magandang negosyuhan to. Di ko na agad tatatantanan yon yung pwesto na yon. So napakagandang negosyo yung barbecue guys. Kung hindi lang ako na-aksidente guys sa pag-barbecue dahil sa pagod, puyat na aking kasi alas 3 madaling araw gising na ako para mamili kasi pag umaga ka na alas 6, alas 7 ka na mamalingki guys, malit ka na sa preparation kasi nagbukas yung barbecuehan ko alas 11 ng tanghali. Ang dami na agad mga customer niyon, alas 11 bibili ng liempo, inasal at saka yun yung mabinta sa mga oras na yan. Yung liempo, manginasal, pitso, pakpak ng manok, at saka yung bangus. Yan yung mga mabibinta. At saka tainga ng baboy, mabibinta na yan. Alas 11, alas 12, napakalakas na ng barbecue niyan. So, ganun pa man, isa din sa nagdadala ng bida sa barbecue guys, sausawan. Ang sausawan, suka. Maraming suka. Tapos, lagyan mo ng magic sarap yung suka guys. Tapos, pag nalagyan mo na ng magic sarap, guys, asin. Pagkatapos mo lagyan ng asin, lagyan mo ng asukal. Asukal ang nagdala ng bida. Kasi parang ginawa ng mga tao, parang parang sinasabaw na nila yung suka. Paborito nilang suka, manghihingi sila ng dagdag. Bibili ng isang barbecue, 20 pesos, puro ang suka. Gusto nila kasi doon ko nakita na napakasarap kong magtimpla ng suka ng barbecue. Ang gagawin ninyo guys ng suka, lagyan mo ng damihan mo ng sibuyas at saka sili. Magayat ka rin ng walang sili. Doon sa mga ayaw ng sili, doon ka naman kukuha. So napakagandang negosyo sa sausawan guys. Isa din yun sa nagpapadala ng bida sa barbecue. Huwag kayong magkakamali na barbecue lang. Hindi. Kailangan itandim mo sa sarap yung ang sasarap yung suka, yung sausawan. Kasi bumagsak yung 4 na kakumpetensya ko Bumagsak sila Nalaglag sila guys. Isa din yun sa siguro pag-iingat na rin siguro sa akin na huwag akong magpwesto doon, baka titirahin ako dahil galit nga yung mga katabi ko. Galit nga doon sila sa aking naiinggit na sila sa aking pagninegosyo dahil napakalakas yung aking barbecue. At yung talipapa nila, yung mga gulay nila nalalanta pa dahil namumuti pa sa agyo, lipad ng usok. Lumilipad yung kahit may ako guys, may boom ako na sumisigop din ng usok. Ganon pa rin pag namumuti dahil sobrang laki din kasi yung ihawan ko guys. Dahil 3 yung nag-iihaw guys nakahilira sila, nakahirnet, nakahayos. Kaya kinainggitan ako dyan guys sa lugar na yan. So iniiwas na rin ako dyan, baka mapatay ako doon sa lugar na yon. Kasi ang sama na ng tingin ng mga katabi ko, mga kasamahan ko sa negosyo, nagtitinda ng mga gulay. Kasi non-stop guys ganun kalakas ang negosyo ko. Bumibenta ako ng 25,000,
26,000, 24,000. Biyernes, Sabado, Linggo yan. Yung 3 araw, sobrang lakas. Magkano ang kapital ko? 7,000. Bawasan ng yung mga tao ko. Magkano ang pasahod ko sa mga tao yung mga time na yon? Ang pasahod ko sa kanila, 400. Libre lahat, stay in. Oh. No? 8 sila. 8 times 4. Ano lang, 3,200 lang yun. Oh. Ang capital ko, 7,500. 18 plus lang. 10,500. Ang binta ko, 24. Di may halos ipalagay ko na lang 13,000 ang tubo ko. Oh, 13,000. Pinipix ko na lang sa 10,000 para 300,000 ang isang buwan. Ganun kasi ang style ko, guys. Ayaw ko nang magpapalya sa pagtitinda. Ayaw kong maano ako sa pagtitinda. Gusto ko araw-araw, ayaw ko mag-absent. Yun ang iiwasan ninyo pag magnegosyo ka. Diri-diretso ka sa pagtitinda mo. Diri-diretso ka sa pagninegosyo mo. Kumbaga, isipin mo ang expenses mo. Halimbawa, ang expenses ko. Ako, malaki ang expenses ko. 3 yung katulong ko, guys 3 yung katulong ko. Tapos, malaki pa ako magpapasweldo sa mga katulong. 15,000 ang isang katulong ko. Ganun ako magpapasweldo. Kaya, galante ako magpapasweldo sa mga katulong. Pati sa mga tao. Yung mga tao kasi, ano naman sila, abundant naman sila sa pagkain. Kaya 400 lang ang mga katulong ko sa pag-barbecue. Kasi hindi naman sila gaanong 11 na sila, guys Alas 11 na sila, parang alas 11 hanggang alas 8 ng gabi lang sila magtatrabaho. Tapos, hindi gaanong mabigat yung kanilang trabaho. Yung dalawa doon, yun yung tatlo doon, yung tag 500, yun yung taga-ihaw, yung nasa mainit. Pero yung tindira ko, tag 400, stay in, libre lahat. So, napakagandang negosyo ng barbecue. Isa sa experience ko, ang barbecue, guys, no? Mabenta yung bangos, no? Ganun din ang bangos. Ang technique sa barbecue, guys, lalo na yung tainga ng baboy, yung pinakuluan, di ba? Pinapakuluan siya hanggang sa lumambot. Yung pinapakuluan niya nun, guys, ay malasa yun dahil timplado yun tapos mamantika na yun. Yun, doon ka kukuha, yung lumubog doon ka kukuha ng ipampunas mo sa kanya habang piniprito mo. Talagang ang amoy nun, ang bango nun, talagang mga ngapitbahay na talagang mapapabili ang mga tao. Kasi umuusok yun na lumalagutok na ang bango. Yung tainga ng baboy na pinakuluan ng tainga ng baboy, tapos hanggang sa lumambot yung baboy, maraming mantika yon. Yung lumubog na mga malasa yon. Yun ang kukunin, yun ang ipahid habang piniprito mo yung tainga ng baboy. Napakalakas. Yung tainga ng baboy, napakalakas, guys. Inuulit ko, yung sausawan, yun ang nagdadala ng bida, guys, sa barbecue. Napakagandang negosyo ang barbecue. Basta pagod nga lang, kailangan mag-sacrifice. Pero ikaw, kung may pangarap ka, kailangan sacrifice, no? Ang kapalit sa sakripisyo mo, kaginhawaan. Asan ka? Mag-sacrifice ka? Magsakripisyo ka sa kahirapan? O magsakripisyo ka, yung sakripisyo mo magbubunga ng kaginhawaan? Di siyempre, doon na ako katulad ako ngayon, sacrifice mo nang noon. Alam ng mga tao ko kasi marami pa akong mga tao na nasa akin pa rin ngayon, no? Marami akong mga tao na nasa akin pa rin. Mula pa, may mga tao nga ako, 2006, nasa akin pa rin hanggang ngayon, no? So, ganun ako magninegosyo, guys. Ang barbecue, kailangan sacrifice ka. Kailangan mamalingki ka, anong oras? Alas 3. Doon ka mamalingki sa pinakamalaking palingki, no? Doon ka mamalingki kasi ang Kadiwa kasi yan na yung pinakamalaking palengke sa Dasmariñas. Ang Biñan naman, yan yung pinakamalaking palengke halos. Diyan sa may Biñan, Santa Rosa, yan yung Santa Rosa, San Pedro,
Yan yung pinakamalaking palengke sa Binyan, guys. No? So doon ako namimili kasi mas mura eh. Mas mura kung magkaroon ka ng suki at madaling araw. Pag madaling araw ka kasi namimili, good size ang makukuha mo na isda. Halimbawa, bangos, makakuha ka pa noon 26 ang timbang, 27 ang timbang, no? Ganon. Ganon ha. Tandaan ninyong mabuti ang aking itinuro. Kung gusto nyong mag-barbecue kayo. Hanap kayo ng pwesto sa lugar ng inyong bayan. Doon sa may mataong lugar. Mag-ano kayo, mas maganda yung moving na motor. Doon, pwede na ninyo barbecuehan. Bili kayo ng ihaw kayo ng 4 na bangos. Magsimula muna kayo sa 5,000, 4,000 na kapital sa barbecue. Bili kayo ng 3 pirasong bangos. Tapos 3 pirasong liempo. 3 pirasong manginasal na pitso. At saka 3 pirasong hita ng manok. Imamarinate mo yun, guys. Ngayon, doon naman sa laman naman, siyempre, kalamansi, i-marinate mo yun, guys. Kalamansi, mamasitas, at huwag mong kalimutan, asukal. No? Asukal, yun ang nagpapadala ng bida. Makita mo dyan sa may makita kang masarap na mga barbecuehan, guys, nilalagyan ng asukal yan. No? Asukal ang nagpapasarap. Ngayon, yung pinagmarinitan mo, habang piniprito mo siya, habang niluluto mo, iniihaw yung laman, o hita, o inasal, pakpak. Yung pinagmarinitan mo, guys, yun ang ipahid mo. Para habang niluluto mo siya, pinapahiran mo nung pinagmarinitan mo ng isda, pinagmarinitan mo nung pakpak, nung laman, no? Ipahid mo. Tapos mas maganda kung yung pagpahid mo, haluan mo din ng kaunting ketchup. Pahid. Talagang ganun, guys. Bagsak yung 4 na kukumpetensya ko dyan sa Bulihan Silang. Kumbaga talagang ganun kasarap ang aking nakakapagod lang talaga, guys, ang barbecue. Pero maganda ang tubo, maganda ang kita. Hindi man. Yung ini-estimate ko lang, palaki kasi ng palaki at nakabisado ko na yung pag Biyernes pala, napakalakas, nabibitin. Ang daming naghahanap, daming nabibitin. Pag Sabado pala, so adjust ako ng adjust. Pag Biyernes, Sabado, Linggo, palaki ng parami. Pero pag Lunes hanggang Huwebes, pakunti-kunti lang ako, guys. No? Yun, napakaganda. Subukan ninyo, guys, ang barbecue. No? Ang barbecue, subukan ninyo. Napakagandang negosyo yan. Wala kang talo dyan. Basta, maliit lang din naman ang kapital. Basta, huwag kayo dun agad sa malaking kapital kasi ang malaking kapital, masakit kasi yun pag natalo ka na. Hindi ka, parang, hindi maganda dun sa area ninyo, ang barbecue. So, kaunti lang ang matalo ka man, kaunti. Pero, basta nasa tama ang templada yung guys, dadayuhin yan. Tama, yung tinuro ko sa inyong tips ko sa pagtitimpla, gayahin mo lang, guide mo na yun. No? Guide mo na yung tips ko sa inyo sa pagtitimpla ng barbecue. Lakasan ninyo ang loob ninyo. Magtulungan kayo ng mister mo. So, ibig sabihin, kung mga pital ka ng 3,000, ang 3,000 mo, bibinta ka na din ng 7,000. No? Bibinta ka na rin yan ng 8,000, 7,000 sa isang araw. So, kailangan nyo lang, guys, i-attract, no? Kailangan nyo lang i-attract yung paninda. Kailangan attract siya. May liempo ka, kahit 3 pirasong liempo, 3 pirasong bangos, 3 pirasong pakpak ng manok, 3 pirasong hita ng manok, tapos 3 bangos. Yun. Tapos, laman. Mag-ano ka ng mga 50 na tuhog na laman. Bili ka 2 kilo. 2 kilo na laman, no? Benta mo tag 20 pesos naman ang isang tuhog din. So 2 kilong tapos bili ka rin ng yung tainga ng baboy, yung itinuro ko. Bili ka ng yun ang pasikatin mo, guys, dahil
Mura lang kasi yun, tainga ng baboy, at maganda ang tubo. Maganda ang tubo doon. Halos, kung ang kapital mo ay 150, ang 1 kilo, mapapalabas mo siya guys ng 380, 340, higit sa kalahati ang tubo. So, madodoble, mahigit. 380, higit sa doble ang tubo. Pagtainga ng baboy. Kaya, pag ipakilala mo yan, masarap yun eh. May lasa na nakakaano yun. Nakaka-addict. Kaya, subukan ninyo ang negosyo. Marami pa akong negosyo guys na ituturo, ang tabayanan ninyo. Ito, barbecue. Subukan ninyo. Magtulungan kayong mag-asawa. Magtulungan kayo. Sacrifice. Yung kung may motor kayo, kabitan nyo ng sidecar, gamitin nyo para mamalingki. Ganon. Mag-improvise kayo ng ihawan. Pagawa kayo stainless. Kahit yung 1 metro lang ang haba. 'Di ba? 1 metro lang ang haba. Tapos, yung motor mo, gawan mo ng sidecar. Tapos, lagyan mo ng bubong na ditanggal. Kasi maganda sa pag-ihaw-ihaw, walang bubong. Ikabit mo lang yung bubong pag umuulan. Pag walang ulan, maganda ang panahon, tanggalin nyo, ihaw-ihaw. Attract kasi masyado guys, ang barbecue. Tapos, mag-ano din kayo, may mga solar naman ngayon na nabibili, mga solar. Lagyan mo ng solar kasi ang pag-barbecue, aabot ka ng alas 8 ng gabi hanggang sa maubos yung paninda. Pag malapit nang maubos, bargain na yun. O ito, ano na lang, ganito sir. Imbis na 65, sir, 45 na lang to. 3 na lang to, uwi na kami. O sir, ganun. O ulamin nyo na, o delivery ulam kayo. Ganun ang negosyo guys. Nothing positive. Huwag kayong magpadala sa mga negatibong komento ng iba. Hindi nakakatulong yun. Importante, ang pamilya mo, maahon mo sa hirap, giginhawa. Kayo din ang danas nung kaginhawaan. Kayo din, hindi naman yung mga negatibong tao. Yung negatibong tao, chocho ng demonyo yun para lagi kang maghihirap. Huwag mong pakinggan yun. Dapat lagi din kayong makipagkaibigan. Kasi once na kumikita kayo ng pakunti-kunti dyan guys, diba, kumikita kayo sa barbecue, habang nagbabarbecue kayo, pwede kayong maghanap pa ng iba pang negosyo kung saka na ngayon sweep ng ibang business. Ganun ako eh. Sweep ng business, ganun. So gusto ko subukan lahat. Ganun, gusto ko subukan. Pero yung abot lang ng aking kaalaman, dahil wala naman akong pinag-aralan, doon lang, vendor lang, nakapaikot-ikot lang ako doon guys. Nakapaikot lang ako doon nung mga time na yon. Kasi ngayon, may construction na ako ngayon, no? May construction, 2 ang kumpanya ko kasi ngayon guys, no? Jupiter Development Corporation, Jupiter Development Corporation at LCM Light Control Machine and Board Enterprises. 2 na kasi ang kumpanya ko ngayon. Kaya, siyempre, saan nagsisimula? Ganon, sa mahirap, sa mga maliliit. Sa maliliit, pero palaki ng palaki. Palaki ng palaki yan, guys. Ganon, palaki ng palaki. So, kita ninyo, wala naman akong pinag-aralan, pero nangungontrata na ako, gumagawa ako ng mga bahay, guys. No, gumagawa ako ng mga bahay, nagre-restore ako, no? Yung nakaraan, condominium, nire-restore ko, pinalitan ko ng bubong, pinalitan ko ng kisame, pinalitan ko ng mga pipe. Yan, mga negosyo ko, no? May negosyo din akong nagbibinta din ako ngayon ng mga industrial ceiling fan, yung mga parang helicopter, yung sobrang haba ng mga ceiling fan na nasa mga gym. Yan ang isa sa mga negosyo ko, guys. No, marami akong mga negosyo, sabi ko nga sa inyo, nasa 100 mga nadaanan kong negosyo. Ngayon, kasalukuyan kong mga negosyo ngayon, marami. Pinagsasabay ko, marami akong product na binibenta. Siguro nasa 40 na product ang mga binibenta ko. No? Inaalok-alok ko, kung may bibili,
Pati mga CCTV, may magpa-install na warehouse. Ini-installan ko, may project na may factory na magpakabit ng ceiling fan, kakabitan ko. May call center magpakabit ng data structural data cabling. Sakop ko yan, negosyo ko yan, guys. Kaya marami akong negosyo, sabi ko nga sa inyo eh. Pero iyang mga negosyo na yan, mga malalaki na yan, guys. No? Ang itinuro ko lang sa inyo, siyempre, nag-start tayo sa barbecue. Nag-start tayo sa mga maliliit. Hanggang sa palaki ng palaki. Kasi may inlove ka sa negosyo. Ang sikreto, siyempre, unang-una, panalangin. Tapos, wag na wag mong haluan ng bisyo. Panalangin, tapos, wag haluan ng bisyo. Tapos, pangatlo, sikreto, sipagan nyo. Mahalin nyo ang trabaho. Pang-apat, anuman doon kayo sa moto ko, umulan, umaraw, bumagyo, magnegosyo ka. Bakit? Ang expenses ninyo, continuous yan, tuloy-tuloy yan. Hindi yan nawawala. Tuloy-tuloy. Halimbawa, bigay ko kayo ng sample sa hindi nawawala. Halimbawa, gastusin, ginagatas yung anak mo. Siyempre, hindi ka magtinda, saan kukunin yung panggatas? Sa ayaw at gusto mo, bibili kang gatas sa anak mo. Di ba? Yun yung regular expenses na pag hindi ka nagtinda, kakayod yun sa kapital mo. So, guys, makipagkaibigan kayo dun sa mga, huwag kayong doon sa mga negatibong tao. Huwag niyo yung pansinin. Distraction yun para ikaw ay maghirap habang buhay. No? Ito si Jupiter's TV, ang inyong kaibigan sa pagninegosyo at nagtuturo, nag-advise sa inyo sa pagninegosyo na nagsabing tilibaybay hanggang sa muli.